What is up mga ka-adventurista? Long time no ride. So kamusta naman kayo mga ka-adventurista? Siya nga pala, kung mapapansin nyo, iba yung motor na dala natin. Ito nga pala si Lira, yung ating unang motor na ginagamit sa mga biyahe nating malalayo. Siyempre, as usual, may biyahe ulit tayo. Kaya lang, yung biyahe natin na to, medyo kakaiba kasi magluluk tayo mga ka-adventurista. Susubukan natin pagkasyahin yung 2 araw para sa loop natin na to. Bali, dito tayo dadaan sa may parte ng Nueva Ecija, paakyat ng Nueva Vizcaya, and then Ifugao, papunta ng Mountain Province at pababa ng Benguet. Tawagin na lang natin yung biyahe na to na Sagada Loop kasi doon yung center point natin. Doon tayo mag-stop over ng unang araw, and then second day doon tayo mag-umpisa hanggang makauwi tayo ng bahay. Matagal na namin pangarap yung ruta na to mga ka-adventurista, kaya lang ewan ko ba, inabot na ng ilang taon, nakadalawang motor na rin kami, pero ngayon lang kami makakapunta sa lugar na yon. Although lagi naman kaming nagpupunta sa gawin ng Benguet, specifically sa Baguio, pero iba yung ruta kasi ng Mountain Province saka ng Ifugao. Ewan ko, parang nakakatakot din kasi puro bundok. So ngayon, tatapusin na natin yung kinatatakutan nating ruta na yun. Pupuntahan na natin ngayon. Anyway, time check nga pala is 2 AM. Bali, na late na naman kami ng 1 oras sa aming original na take off. Siyempre, alam nyo na, yun ang ritual hindi mo mawawala sa biyahe talaga yung laging may nalilate. So paano mga ka-adventurista, tara na. Makalipas ang ilang oras, andito na rin kami sa may probinsya ng Nueva Ecija. So smooth lang naman yung naging biyahe namin kasi madaling araw nga, walang ganong nagdadaan kundi mga truck lang saka mangilan-ngilang sasakyan. So halos saglit lang din kami nakarating dito at rat-rat pa nga yung takbo namin. After ng isang mahaba at madilim na biyahe namin dito sa bypass ng Cabanatuan, approaching na rin kami sa wakas dito sa may Talavera. Sinusundan lang namin yung Google Map, and ang way sana namin is papunta ng San Jose, Nueva Ecija, pero nagulat kami sa mapa kasi tinuro kami sa daan papunta ng Baler. So tiwala pa rin ako sa Google Map natin, and bahala siya kung ililigaw niya kami o paano, pero kung nararamdaman nga namin na naliligaw na kami, syempre kailangan na nating ilabas si Magda. Fast forward, andito na nga tayo sa may bayan ng Karanlan, ang huling bayan ng Nueva Ecija papunta ng norte. After ng bayan na to, Nueva Vizcaya na sa Aritao. So nagkape muna kami rito, nag-almusal kasi medyo paumaga na rin nung mga oras na yan. So may nakita kaming bukas na karinderya at napagdesisyonan nga namin na mag-almusal muna kasi mahaba pa ang biyahe mga ka-adventurista. Makalipas ang ilang minuto after namin mag-almusal, narating na nga namin tong boundary ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Isang makapal na fog ang sa amin sumalubong. Hudyat na rin siguro na kami babaybay na sa mga kabundukan ng Nueva Vizcaya. Ang sarap dito mga ka-adventurista, sobrang lamig. So makita nyo naman, zero visibility. Kaya tumambay muna kami rito para magpa-picture at i-enjoy yung makapal na fog sa kalsada. After nga naming mag-enjoy sa fog, narating namin yung unang gasolinahan dito sa may Aritao. So medyo inaantok yung mga kasama natin siguro dahil sa lamig ng fog.
dinaanan natin sa bundok sa may gawing Santa Fe. So nagpahinga muna kami rito sa may gasolinahan, nag power nap muna habang naghihintay na sumikat yung araw. Date na lang ulit mga adventurista, papahinga muna. One eternity later. Hello mga adventurista, tulog muna kami kahit mga 20 minutes. Pambawi sa lakas, medyo malayo pa yung biyahe eh. Dito pa rin kami sa gasolinahan pero paalis na kami. Sabi sa Google Map mga alas 10 pa kami makakarating doon. Enjoy na lang natin biyahe. Eksakto alas 9 ng umaga, tarating na nga namin tong unang bayan ng Ifugao, ang Lamot. So medyo mabundok na yung lugar na to mga ka-adventurista, kaya medyo nai-enjoy na namin yung tanawin dito. Kung makikita nyo naman sa gilid, bundok na, bangin na yung gilid ng dinadaanan namin. Napakaganda ng daan dito mga ka-adventurista kung mapapansin nyo, ayan no. At since first time nga namin dito mga ka-adventurista, in-enjoy namin yung kalsada, in-enjoy namin yung hampas ng hangin, at lalong in-enjoy namin yung bawat tanawin na aming nadadaanan. Kaya takbong banayad lang kami dito mga ka-adventurista. Takbong turista ba? At hanggang sa narating na nga namin itong bayan ng Banawe, Ifugao. So ito yung aming first stop. Bali dito na kami manananghalian mga ka-adventurista kasi tanghaling tapat na rin kasi nung dumating kami dyan. Medyo bumagal yung pacing namin, dala nga ng kabundukan na nga itong probinsya ng Ifugao. So yung mga estimated time of arrival namin is unti-unting nababago kasi medyo pinapabagal kami nung daan sa bundok kasi may mga nadadaanan din kaming mga landslide. Syempre kapag may landslide, one way lang yung daan, kaya bigayan lang sa daan. At dito na nga kami kakain mga ka-adventurista kasi medyo gutom na rin kasi kami at tanghaling tapat na nga rin yan.
na gutom ang mga itik. Dito na nga kami kumain sa may kantin dito, malapit sa may arko ng Banawe. So makikita nyo may 3 display yan. Ayan, pag nakita nyo yan, yan na yung kantin na kinainan namin dito. Madali makita yan. Nalag yung tatay, pamangkin, apo. Bago nga kami umalis, siguro na mahinga muna kami ng halos 1 oras dito para makabawi din ng lakas. Medyo puyat-puyat na rin kasi dahil katanghalian tapat kasi yan mga ka-adventurista. So medyo nag-power nap na rin kami dyan ng mga ilang minuto para laban na ulit. So diretso na ulit kami. Susunod na destination na namin is yung Rice Terraces. So tara, sama kayo mga ka-adventurista. Habang binabaybay namin yung kahabaan ng kabundukan ng Banawe, may naispatan kami dito na pwedeng pagpicturan kaya nag-stop over muna kami. Libre lang naman siya mga ka-adventurista at may mga tinda pa ng mga items na gawa ng mga ipugaw. So namahinga muna kami, nagpicture-picture, tapos diretso na kami na Sagada. At ayun na nga, inabutan na kami ng hapon dito sa kabundukan ng Ipugaw dahil sa mga delay, stopover, saka pagpapahinga. Dahil nga medyo tinatamaan na rin talaga kami ng antok dahil madaling araw pa lang bumiyahe na kami tapos hapon na. Tapos ang daan pa namin ganyan, puro kabundukan, palikuliko, landslide at kung ano-ano pa. Kaya yung biyahe namin talagang medyo tumagal. Nagpapalitan na nga kami dito ni Bayaw ng pacing, kung sino ang magpe-pacing. Kaya wala talaga, medyo inaantok na rin tayo mga ka-adventurista. Medyo in-enjoy na lang natin yung daan, saka yung mga parte na mafag, kasi may mga parte dyan na matataas.
sa wakas, narating na rin namin ang unang bayan ng Mountain Province. Ang bayan ng Bontoc. Ito na siguro yung pinakamaunlad na bayan dito sa Mountain Province kasi parang Maynila na yung style niya eh, kumpleto. Hindi ko lang alam kung may mga swimming pool dito kasi malamig yung lugar eh. Wala siguro. Pero ito yung sentro, parang pinaka-sentro ng Mountain Province eh, kasi ito yung pinaka-nadaanan namin na may mga building. Biruin mo dito sa kabundukan, may mga building, may mga hotel, may kung ano-ano pa. So ito nga siguro yung pinaka-sentro nila, yung Bontoc. So dito medyo nawala-wala ng konti yung antok namin kasi nakakita na kami ng mga bahay, ng mga sasakyan. Hindi katulad nung binabaybay namin yung kahabaan ng kabundukan ng Ifugao. Halos mapikit-pikit kami sa biyahe dahil nga kami lang yung nagdadaan sa bundok, tapos mapagpa, ang lamig pa. 'Di ba? After ng Bontoc, narating na nga namin itong Sagada, ang ating pag-i-stayan ngayong gabi. Grabe mga ka-adventurista, first time namin dito kaya hindi namin in-expect na talagang aahong ka pala dito literal para makaakyat ka ng Sagada. Alam nyo mga ka-adventurista, yung dinadaanan namin na yan, paahon yan. Hindi lang kita sa camera kasi naka-fish eye yung ating camera, pero paahon yan mga ka-adventurista, paikot-ikot na paahon. So medyo nagulat kami kasi first time nga namin dito, pero kahit pa paano naibsan yung antok namin kasi nag-enjoy kami dahil wala talagang kasing sarap pagka first time mo sa ibang lugar. Ayan o, hindi ko maitutok yung camera sa bangin kasi wala ka naman makikita kundi damo saka yung mga bato-bato. Yo mga ka-adventurista, nandito na kami sa Sagada. So unang gagawin namin dito eh maghanap ng transient at kami antok na. Bibili lang din muna kami pagkain para diretso kain tulog. Puntahan na lang namin kayo mga ka-adventurista. Medyo dinilim na nga kami mga ka-adventurista pag akyat namin dito sa mismong Sagada. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang unang gagawin namin dito ay maghanap ng matutuluyan. Kasi sa totoo lang mga ka-adventurista, wala talaga kaming nakabook dito. Since confident naman kami na hindi naman ganon ka peak season ngayon nung pagpunta namin, which is November. Kaya kumpiyansa kami na kahit papano may makukuha kaming transient na pang overnight lang. So awa naman ng Diyos, nakakuha naman kami ng transient at ngayon papunta naman kami ng palengke dito sa Sagada mga ka-adventurista kasi may oras pala ng pamimili dito. Pagtungtong pala ng alas 7, sarado na yung mga tindahan, kaya ito papunta kami ng palengke para mamili ng uulamin namin at kakainin namin sa hapunan. Mga ka-adventurista, namili muna kami ng panghapunan saka pang for the boys. Yun, nandito na kami sa transient. Ito yung nakuha namin. Installa naman siya, tapos free wifi, ito yung password. Yung mga kasama natin, nuluto na para sa hapunan namin. Napakalamig po dito. Kailangan po ng aircon. Ay, kailangan pala ng heater, aircon. Kailangan ng aircon sa sobrang lamig, heater pa. Sa tingin nyo ba kaya natin ubusin? Eh, kung hindi na maubos, sasangag natin.
Kaysa mabibili tayo. Oo, pwede. Sayang na lang. May dala naman kaming baunan eh. Itong rep na to, hindi ito lumalamig. Heater po ito. Oh, kakain na. Kain tayo. Geng-geng. Oh. Malakas ang tawag dito. Pinapakan. Pinapaka. Hokkaidos. Hindi, tuna yan. Mackerel. 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 Kain tayo. Mantana. Kinaumagahan, medyo tinanghali nga kami ng gising pero kahit papano, may naabutan pa rin kaming sea of clouds. Ang sabi sa amin nung bantay dito sa transient, kanina raw yung buong paligid na yan puno ng ulap. Sayang lang kasi medyo tinanghali tayo ng gising pero 6 AM pa lang yan mga ka-adventurista, talagang medyo mabilis lang nawala yung ulap kasi maagang dumidilim dito, saka mabilis din lumiliwanag, kaya ganyan. Ang lamig dito mga ka-adventurista. Nakadalawang tasang kape ko dyan mga ka-adventurista sa sobrang lamig. At sa sobrang lamig, pag binitawan mo yung tasa ng kape, mga ilang segundo lang, malamig na yung kape mo, kaya kailangan dire-diretso higop. Sa paligid nga ng transient namin, nakakatuwa kasi first time naming makakita ng mga puno ng kiat-kiat. Ayan yung binibidyohan ko na. Para siyang dalandan na pongka na ewan ko ba. Basta kiat-kiat daw yan, sabi ng may-ari. Tapos dito kami nag-transient. Okay din yung transient dito mga ka-adventurista. 500 per head per night. So okay na rin. May pa-bonfire pa si kuya kagabi. Binigyan kami ng mga panggatong kaya nakapag-bonfire kami. After namin mag-almusal, sibat na rin kami para sumimba muna dito sa may simbahan nila dito sa Sagada, sa Saint Mary. Nandito na rin lang naman kami. Papasyal na rin kami dun sa may medyo famous nilang simbahan sa Saint Mary. At after naming magsimba, maghingi ng guidance, susundot kami saglit sa may Ipugaw para pumunta naman sa highest point sa Tinok. Then after ng Tinok, baba na kami ng Benguet. Medyo mahaba pa yung tatakbuhin namin mga ka-adventurista. Halos 300 kilometro pa yung aming babiyahihin. Kaya medyo mabilisan lang yung mga magiging side trip namin dito. Alas 12 yan ng tanghali. Narating na nga namin itong Tinok, Ipugaw, saan makikita ang highest point. As expected, yung estimated time of arrival namin dito is medyo na-delay. Dala nga ng sa mga danadaanan namin na may mga landslide. Syempre, one way lang yung daan, bigayan lang. Pero okay lang naman, na-enjoy naman namin yung daan. Kung mapapansin nyo naman, makikita nyo, puro bundok talaga yung nadadaanan namin. So, na-enjoy naman namin. Yun nga lang, oras ang kalaban namin mga ka-adventurista. Imagine, alas 12 na ng tanghali, nandito pa kami sa Tinok, Ipugaw. Bababa pa kami ng Benguet, and then didiretso pa kami ng Bulacan pa uwi. So, ito lang kasi yung araw na inilaan namin, 2 araw lang at 1 gabi. So, dire-diretso lang din kami hanggang sa marating namin yung talagang target na lugar namin.
Kung mapapansin nyo, yung pinakamataas na bundok na nasa harap ng camera na yan, yan yung aakyatin natin, yan yung Mount Pulag. Nandyan nakalagay yung pinaka highest point ng lugar na to. So medyo ilang kilometro pa yung layo namin, paikot-ikot pa kami dyan sa bundok. Pero habang papakyat kami ng papakyat, pa-excite ng pa-excite yung nararamdaman namin. Hindi ko alam kasi first time nga namin dito, so talagang ini-enjoy namin yung bawat daan kasi nga hindi naman pwedeng balikan to anytime. Kumbaga occasional lang talaga to napupuntahan. So ngayon yung araw na yon, kaya talagang excited kami na mapuntahan yung lugar na yon. Katanghaliang tapat yung oras na to mga ka-adventurista, pero nanunot pa rin sa balat yung sobrang lamig. Dahil nga sa taas na ng elevation nung dinadaanan namin, talagang kahit sikat yung araw kahit tirik yung araw, malamig pa rin. So ang sarap lang talagang bumiyahe dito. At sa wakas, narating na nga namin itong aming second stop, ang newest highest point na naitalaga makailang taon nang nakalilipas. Sobrang fulfilling nung pakiramdam na makarating ka rito gamit lamang ang motor. So yung iba hindi maintindihan yung mga ginagawa namin, pero
Bahala na kayo kung ano mga naiisip nyo. Basta kami nag-i-enjoy. Sobrang lamig dito mga ka-adventurista. Buti nga hindi ma-fog nung inabutan namin dito. Kaya para sa aming kauna-unahang pagkikita, makakapag-picture kami ng maganda. At solo pa, walang ganong tao, di ba? Makaraan ng isang oras na kami pamamahinga sa highest point. Nagpasya na kami bumaba na kasi medyo late na rin dahil mag-alas 2 na ng hapon, nandito pa kami sa Tinok, Ifugao. Mahaba pa yung biyahe namin kaya bumaba na rin kami. Pero kahit papano nakapagpahinga kami ron, napawi naman nung mga tanawin, saka nung hangin, yung pagod na nararamdaman namin. Kahit tirik nga yung araw dyan mga ka-adventurista, sobrang lamig. Kaya nga siguro dito nagtatanim yung mga locals dito ng mga gulay. Kasi yung mga gulay dito talagang sa lamig lang nabubuhay. So ayan yung mga nadadaanan namin, may mga landslide pa. Nung unang punta namin dito sa may gawing Ifugao, medyo nasyashock pa kami sa mga landslide eh. Kasi feeling namin parang magla-landslide ulit. Pero habang tumatagal sa dami ng nadaanan naming landslide, parang baliwala na lang, parang normal na lang din. Kaya dire-diretso lang din kami sa biyahe. At sobrang thankful din kami kasi ito yung first time naming pagpunta rito. Pinagbigyan din kami ng panahon. Kung makikita nyo, asul na asul yung langit. Indikasyon na walang nagbabadyang ulan. So sobrang na-enjoy talaga namin at nasulit yung biyahe namin na to. Fast forward, makalipas ang ilang oras, alas 5 na niyan mahigit mga ka-adventurista. Nandito na kami niyan sa may Atok, Benguet. So part na siya ng Benguet, kaya lang medyo malayo pa rin siya. Kasi halos boundary pa rin siya ng Bugyas at saka ng Atok. So ilang oras pa yung babiyahihin namin bago kami makarating doon sa may second highest point sa Atok, Benguet. Sa mga oras na yan mga ka-adventurista, expected na namin talaga na gagabihin o didiliming kami sa biyahe dito sa kabundukan. Kasi pagtingin ko dyan sa mapa, halos 2 oras pa, 3 oras pa bago kami makarating ng Baguio. So ganun pa kalayo yan mga ka-adventurista. At hanggang sa narating na nga namin itong aming last stop, ang magsisilbing aming huling stop bago kami bumaba ng Bulacan. So dito na kami maghahapunan mga ka-adventurista. Ang plano sana namin sa Baguio kami maghahapunan, kaya lang alas 8 na yan ng gabi at mga gutom na rin kami. Kaya dito na lang din kami kakain. May kainan naman dito sa tapat ng mismong waiting shed ng highest point na yan. Kaya dyan na lang din kami kakain. At dito na rin namin tatapusin yung vlog na to mga ka-adventurista dahil nakakalungkot man, kaya lang lobat na yung ating camera kaya hindi ko na makaka-capture yung daan natin pa uwi. Maraming salamat mga ka-adventurista kung hanggang dito sa part ng video nito ay nakaabot kayo. Hanggang sa susunod na ating paglalakbay na lamang muli. Maraming salamat din sa mga patuloy pa rin nanonood at sumusuporta sa channel natin kahit na paganto-ganto lang yung upload natin. So paano mga ka-adventurista, panibagong kwento, panibagong karanasan, at panibagong paglalakbay na naman ang ating nayari. Hanggang sa susunod na paglalakbay mga ka-adventurista, adios!